So ito na mga kababayan, ang pinakamainit na balita na ating nasagap ngayong araw mga kabatid. Mm. Wala nang ligo-ligo to mga kababayan. Alam nyo, sa totoo lang mga kabatid, kakagising ko lang po. No, and nag-scroll ako sa cellphone ko at ang daming mga breaking news, mga maiinit na balita mga kababayan ng aking bumungad kaagad sa akin. At isa na nga dito mga kabatid, itong si Senator Marcoleta. Na kung magsalita dyan sa Senado, akala mo kung sinong malinis eh. Yun pala mga kababayan, meron din palang nakubra na 500 million mula kay Cabral. Ang tanong dito, bakit hindi ito isiniwalat ni Senator Marcoleta noong kasagsagan ng issue ni Yussi Cabral? Bakit hindi mo to sinabi sa amin na Senator Marcoleta na ikaw din pala mayroon ka rin palang 500 million allocable mula kay Catalina Cabral? Bakit kailangan pang madiskubre ito ng iyong kabaro na si Senator Ping Lacson? Kaya pala, ganon-ganon na lang kung ipagtanggol mo itong mga diskaya. Isa ka rin pala, Senator Marcoleta. Pero bago tayo magpatuloy mga kabatid, huwag niyo po sanang kalimutan na i-like ang ating video ngayon para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So for context mga kababayan, panoorin muna natin itong balita galing po sa News 5 and bigyan po natin mga kabatid ng ating personal na opinion at reaction. Kalahating bilyong piso, yan daw ang alaga ng mga proyektong nakuha ni Senator Rodante Marcoleta mula sa yumang DPWH USEC na si Catalina Cabral. Ang tanong dyan, Senator, wala namang masama kung meron kang ganyang kalaking allocable na nakuha kay Yussi Cabral. Ang tanong dito, Senator, saan na yung mga proyekto na pinaggastusan mo ng 500 million na yan? Bakit parang tikom ang bibig mo pagdating sa mga bagay na ito? Biruin nyo, ilang buwan na mga kabatid ang lumipas simula nung mapag-usapan yung kay Cabral. And never nating narinig si Senator Rodante Marcoleta mga kababayan na umamin na maging siya ay meron ding nakuha kay Cabral na 500 million. Kalahating bilyon po yan mga kabatid. Never natin narinig si Marcoleta. Puro lang pangtutulig sa mga kabatid itong kanyang ginagawa. Pero siya mismo, meron din palang kalahating bilyon. Pero never siyang nag-share sa atin kung ano na nga ba ang progress dito sa nasabing mga proyekto na kanyang hiningian ng 500 million kay Cabral. Senator Rodante, baka sasabihin mo na namang pamumulitika ito Ito po ay galing daw mga kababayan mismo sa sulat kamay ni Yussi Cabral. Ate ka dito ka Marcoleta, tingnan natin ito mga kapatid. Base sa impormasyong nakalap ni Senator Ping Lacson. Live mula sa TV5 Media Center, nangungunan sa balita si News 5 Cent correspondent Mean Los Baños. Mean, kaya pala itong si Marcoleta mga kapatid, dismayado siya noong napalitan siya bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon ni Senator Ping Lacson. Natatakot pala siguro si Marcoleta mga kababayan na lumabas itong mga baho niyang ito. Ngayon mga kabatid, nagiging malinaw na sa atin kung bakit talagang napakainit ang dugo ni Marcoleta kay Lacson. At kung bakit parang big deal sa kanya yung pagkasibak niya bilang chairperson ng Blue Ribbon. Yun pala, ang animal, meron din palang 500 million mula kay Cabral. anong detalye ng impormasyong nakuha ni Senator Lacson laban kay Senator Marcoleta? Jiggy, may nakuha nga ron impormasyon, Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson, mula sa handwritten statement o sulat kamay ni dating DPWH USEC Catalina Cabral. Kung saan... Ito mga kapatid sulat kamay talaga ni Cabral to Malabo itong PKN mga kababayan dahil penmanship po talaga ni Cabral ang pinagbabasihan dito ni Senator Ping Lacson.
Atay ka dito, Rodante. Handwritten statement o sulat kamay ni dating DPWH USEC Catalina Cabral kung saan sinabi niya may inallocate daw na halagang 500 million pesos na pondo kay Senator Rodante Marcoleta. Pero Ang tanong, saan na yung 500 million, Senator Marcoleta? Anong mga proyekto yon, no, ang pinagamitan mo dito sa 500 million? Di ba? Oh, bira ng bira kayo kay kay PBBM, no, at kay Martin Romualdez. Yun pala, ikaw din. May kalahating billion ka rin palang nahut-hut galing kay Cabral. Oh, asa na yung mga projects na yan, mga kapatid? Yun talaga ang dapat hanapin dito, no, kung saan ito ginamit ni Senator Rodante Marcoleta. may inallocate daw na halagang 500 million pesos na pondo kay Senator Rodante Marcoleta. Pero Jiggy, ang sinasabi ni Senator Lacson walang masama sa pag-allocate ng pondo sa senador. Pero syempre ang problema, kung yung mga proyekto na yan naging ghost projects o kaya substandard, bagay na wala namang ebidensya, no, laban kay Senator Marcoleta sa ngayon. Narito Pero ang tanong, mga kababayan, may tanong kasi, bakit hindi mo sinabi ito, bakit hindi mo binunyag ito, Marcoleta, no, noong kasagsagan ng hearing ng Blue Ribbon, no, patungkol dito kay Yussi Cabral? Kasi never siyang nagsalita dito, mga kababayan eh, no? Ni minsan hindi natin narinig na ako nga din meron din akong 500 million na allocable na nakuha kay Yussi Cabral eh. Pero ito naman yung mga projects na kinalabasan eh. Walang ganun, mga kababayan, ano? Never si Marcoleta nag-share, mga kabatid, ng kanyang mga sikreto. Di ba? Ngayon, mga kababayan, kung kailan nagkakainitan sila ni Lacson, biglang lumabas ito, mga kabatid. And I don't think so, mga kababayan, no, na ito po ay pamumulitika lamang ni Senator Ping kay Rodante Marcoleta. Hindi yan papasok si Lacson sa ganyang kababang argumento. Ito po ay may sapat na basihan talaga, mga kapatid. At yun na nga, no, galing po mismo ito sa mga files na sulat kamay, no, ni Yussi Cabral. Oh. Ano kaya masasabi dito ng ating pro-China senator na si Marcoleta? Paano mo ito ngayon didepensahan na Senator Marcoleta, or kahit sabihin nating kahit sabihin nating madepensahan mo ito or mapalusutan mo ito, mananatili pa rin ang tanong, no, kung bakit hindi mo ito inihayag noong kasagsagan ng issue, no, ng flood control. Kasi nandun ka sa Blue Ribbon eh. 'Di ba? Naging chairman ka pa nga eh. No? Ikaw yung pinakaunang chairman ng Blue Ribbon nung inimbestigahan yung issue sa flood control eh. Oh. Asan na yung mga project, Senator? Baka pwede naman, kahit picture na lang. ang bahagi ng pahayag ni Senator Ping Lacson. Hindi pa rin illegal yon, pinagbigyan ng DPWH. Pero yung binigyan ka ng items, tapos sinubstandard ng contractor mo, ginos project ng contractor mo, doon may problema. At may ang gagawin ni Senator Lacson sa impormasyong ito, paimbisigan ba niya Senator Marcoleta? At kanina may pahayag din Senator Lacson na kumbaga parang sana maging BFF na ulit sila ni Senator Marcoleta. Oo. Sabi si Lacson, ano? Pang-asar rin doon si Lacson eh. Matapos mong i-booking si Marcoleta dito sa kanyang 500 million na ito. Gusto mo ngayon maging BFF kayo? Ang asar rin, no? Oh. Tapos papaimbestigahan pa, mga kababayan, ano? Papaimbestigahan pa ni Lacson. Talagang asar talo si Marcoleta dito, mga kabatid. Oo nga, Jiggy, parang hindi nga natatapos itong palitan talaga ng patutsyada sa dalawang senador. Ano? Pero ang sinasabi ni Senator Ping Lacson, hindi naman paiimbestigahan Senator Ay, hindi naman pala. Pero hindi pwede yan. Kayo ba, mga kababayan? Papayag kayo na ganon-ganon na lang? Oh. Binuking mo na yan sa amin, Ping Lacson. Ikaw, Senator Ping, tatamaan ka sa akin. Sige ka. Matapos mong i-booking sa amin na may 500 milyong allocable na nakuha si Marcoleta kay Cabral, hindi mo iimbestigahan?
Oh, taong bayan yung magkakalaban mo dyan, Senator Ping. Umayos ka dyan, ha, Senator Ping. No, kailangan naming malaman yan. Karapatan ng taong bayan na malaman kung saan napunta yung 500 million na yan. Mamaya dyan Di ba, mga kapatid? No, hindi naman sa nagdududa tayo, no, sa pagkatao ni Marcoleta, pero syempre mga kababayan, kailangan natin ng resibo. Kailangan natin makita, no, lalo na napakainit ng kanilang tawag dito, ginagawang pagdi-destabilize ngayon sa Marcos administration. Oh, tira ng tira kayo sa presidente, tira ng tira kayo sa administrasyon ni PBBM, tapos kayo pala, meron din pala kayong mga ganyang milyones dyan na nakuha kay Cabral. Kailangan mong ipakita sa amin ngayon yan kung saan napunta at ano yung mga projects. At kung natapos ba. No, wala namang problema kung naipatayo mo nga. Ang tanong, no, yan bang proyekto na yan ay solid o substandard? Di ba? Kailangan mong i-explain yan sa taong bayan, Senator Rodante Marcoleta. Magaling ka, di ba? Marcoleta, well, as of now, until the time na kung sakasakali doon sa mga pagdinig ng Senado, may ma-attribute na ghost projects o kaya ay substandard projects sa mga na-allocate na proyekto kay Senator Marcoleta, then maybe that's the time. Pero paglilinaw ni Senator Lacson, hindi pa iimbestigahan sa Senator Marcoleta sa ngayon. Narito muli ang bahagi ng... Sa ngayon. Pero pag hindi ka pa tumigil dyan, Marcoleta, no, sa mga ginagawa mong kabulastugan, pag hindi ka pa tumigil sa pagtatanggol sa karapatan ng China, talagang mapipilitan itong si Senator Ping na paimbestigahan ka. And ito lang mga kapatid, in my personal opinion, no, ito kidding aside mga kababayan, in my personal opinion mga kapatid, since na naha-highlight lagi itong pangalan ni Senator Rodante Marcoleta sa mga ganitong mga issue, dapat po talaga mga kababayan, maging transparent siya dito. Kasi nga, di ba, panawagan ng grupo nila dyan sa, tawag dito, sa Duterte Black at sa grupo nila ni Sara Duterte, transparency. Maging yung kanilang simbahan, yung kanyang simbahan na kinakaaniban mga kapatid na INC, di ba, panawagan nila transparency. So dapat maging modelo ka ng transparency, Senator Rodante Marcoleta. Wala namang problema kung maayos yung project, at least, no, pinatunayan mo sa amin na hindi ka katulad ng mga ibang kasamahan mo dyan sa Senado. Yan lang naman ang kailangan namin no? Hindi ka naman namin na hinuhusgahan. Kumbaga, medyo nati-trigger lang kami kasi sobrang ingay mo Diba? Sobrang galing mo Biruin mo, wala ka pang isang taon dyan sa Senado, pero diba? Halos ikaw na ang laman ng balita dyan ngayon sa loob ng Senate. Or isa ka sa mga sikat na personalidad dyan sa Senado. So karapatan din naming malaman, no, kung gaano nga ba ka-honest itong isang Rodante Marcoleta. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, itong si Senator Rodante Marcoleta, no, isa talaga ako sa tagahanga nitong taong to Especially mga kapatid sa mga issue ng tawag nito ng kuryente dito sa ating bansa. Isa po ako sa humahanga dito sa taong ito dahil may nakitaan ko nga siya dati mga kababayan ng paninindigan. Kanya nga lang mga kapatid, from time to time, habang tumatakbo po yung araw, linggo, buwan, taon, nakikita ko sa kanya, parang nag-iiba na yung kanyang karakteristik. Kung dati mga kababayan, para siyang neutral lang, ngayon mga kababayan, nagiging biased na siya. At talagang hayagan na itong kanyang pag-anib mga kapatid dito sa grupo nila Sara Duterte.
In fact, mga kababayan, isa po siya sa mga napipisil na pwede dong maging BP ni BP Sara, ni BP Sara, mga kapatid, sa 2028. Oh. So ngayon pa lang, Senator Rodante Marcoleta, kung ako sa'yo, linawin mo yan sa taong bayan. Kung saan nga ba napunta, ano yung mga projects na pinagamitan mo dyan sa 500 million na yan. Oh. Wala naman kaming palag dun eh. No, basta makita namin na maayos naman pala. Oh, hindi naman pala substandard, hindi naman pala ghost project. Oh, kailangan mo talagang patunayan 'yan sa amin ngayon. Pero mananatili pa rin yung tanong ko or tanong namin na bakit kasi hindi mo sinabi 'yan noon? Pinagtatanggol mo na lahat itong pamilya Diskaya, tapos ikaw pala meron kang ganyan. Hindi mo man lang nasabi sa amin na ako nga Mr. Chair eh. Meron din akong ganitong pera dati na nakuha kay Yusek Cabral eh. Pero naipatayo ko naman. Yung mga proyekto na yun okay naman. Walang ganun eh. No? Ngayon lang natin nalaman ito kung kailan inimbestigahan siya or binusisi ni Lacson yung kanyang mga mga pinagkagawa. No, buti na lang at na-preserve itong mga files ni Yumaong Yusek Cabral. Yumao na ba talaga ito? Ulo. Diba? Kasi magpahanggang ngayon mga kababayan, marami pa rin ang tawag nito. Marami pa rin ang mga hindi naniniwala na itong si Cabral nga pumanaw na. Ayon sa iba, mga kapatid, nagparitoke lang daw ng muka at sumibat na. Oh, pero ganun pa man, ito si Senator Rodante Marcoleta talaga. Ito lang, bago sana kayo magbida-bida dyan, bago sana kayo tumira dyan ng mga kung sino-sinong mga kaalyado ni Pangulong Marcos, sana siguraduhin nyo na wala ding masisilip sa inyo. Grabe na to mga kapatid kung tutuusin, Grand Slam na itong Grand Slam na po itong mga kaalyado ngayon ni BP Sara nyo mga kapatid. Nung nakaraan si Mike Defensor. Ngayon mga kapatid, si Jason Sa. Sumunod si Rodante Marcoleta. Di ba? Ito lang mga kababayan, ang aking napansin dito. Bakit kaya itong mga itong mga kaalyado ni BP Sara na accordingly, sa kanila, sa claim nila mga kapatid, pag-asa daw sila ng sambayan ng bakit kaya mga kapatid, itong mga kaalyado ni BP Sara ngayon, may mga lumalabas na mga dirty secrets. Well, itong kay Marcoleta, hindi naman ito dirty secrets, mga kababayan. Maliban na lang, wala siyang maipakitang resibo sa atin. Siguro, maja-justified na yun, mga kapatid. Kung sakali mang hanapan natin siya ng resibo at wala talaga siyang maipakita, siguro justified na or maja-justified na mga kababayan kung bakit tahimik si Rodante Marcoleta dito sa 500 million na ito. Ay, nako. Hindi nyo ba napapansin mga kababayan? Halos lahat ng mga kaalyado ngayon ni BP Sara na allegedly pag-asa ng bayan. Di ba? Lahat sila mga kapatid, may mga tinatagong baho. Hindi pa ba kayo nagtataka dyan mga kapatid? And dito pa lang ngayon mga kababayan, ito personal ko lamang na opinion to kasi channel ko naman to Kaya opinion ko talaga dito yung mga maririnig nyo. Pero ito, sa personal kong opinion mga kapatid, para bang kaya gigil na gigil sila na patalsikin si PBBM kasi nga halos silang lahat may mga gustong protektahan or gustong alam niyo yun, maitagong mga baho na ayaw nilang lumabas sa publiko. Unfortunately mga kababayan, sa kakasira nila sa administrasyong Marcos, nagba-backfire lahat sa kanilang mga kapatid yung kanilang mga ginagawang pagdi-destabilize sa Marcos administration.
No? Sa halip na mapabagsak nila ang administrasyon ni PBBM, mga kababayan, sila itong unti-unti nang nabubuking. Di ba? Tuloy. Ng pahayag ni Senator Ping Lacson. Pa-clarify, kasama bang irerekomenda sa ombudsman na imbestigahan si Marcoleta? Depende. Sa ngayon hindi. Pero kung meron siyang participation, Depende daw. Sa ngayon, hindi. Siguro, no, ito, analyzation ko lang din kay Lacson. Siguro ito si Lacson, magpahanggang ngayon, naghahanap pa rin ito ng matibay na ebidensya eh. Di ba? Siyempre, mga kapatid, bilang delikadesa, bago ka gumawa talaga ng mga tulad niyan, mga investigasyon, mga ganyang klaseng hakbang, dapat may konkretong ebidensya ka. Alam naman natin, mga kababayan, na itong si Lacson, may inaalagaan din itong reputasyon niya. Nabubulol talaga ako. Wala pa kasi muli ko eh. No? May pinapangalagaan siya, yun pala yun. May pinapangalagaan siyang reputasyon. Kaya itong si Senator Ping, hindi ito basta-basta susugod sa gera ng walang bala. Kailangan, bago niya sugurin itong kampo ni Marcoleta, sure na siya na meron talaga siyang bala na pwedeng ibato kay Marcoleta. Kaya sabi ni Senator Ping dito, sa ngayon, hindi muna siya iimbestigahan. Pero pag nakompleto na, pag may nasilip kami or may nakuha kami mga impormasyon patungkol dito sa mga proyektong pinagamitan yun sa 500 million, dyan na. Si Marcoleta. depende. Sa ngayon hindi. Pero kung meron siyang participation doon sa mga kung magkakaroon ng ghost or substandard, he should be treated in the same manner The same. na natrato ibang senador, ibang congressman. Di ba? Wala nang special dito. Tama. Jiggy, hinihingan natin ng pahayag o komento si Senator Marcoleta kaugnay nga sa issue na to ng 500 million pesos na amount ng allocables. Pero sa ngayon, wala pa siyang komento sa issue na yan, Jiggy. Diyan na. Oh. 'Di ba? Ito lang hindi ko naman sinasabing guilty na agad itong si Marcoleta, mga kababayan. Kung wala ka namang ginawang masama doon sa 500 million na yan at kung ginamit mo naman talaga sa mga proyekto at okay naman yung mga projects, bakit hindi mo agad sagutin? Para malinis mo kaagad ang pangalan mo. Kung ako dito, mga kapatid, kung ako sa kalagayan ni Marcoleta, tapos ganito, may inilabas si Lacson na ganitong tawag ito, pasabog, automatic yan, mga kababayan. Kahit wala pa yung mga taga-media, automatic yan. Hahanapin ko na kaagad yung mga resibo at ako na agad ang mag-i-initiate na, bago yung paggawan yan ng kung ano-anong spekulasyon yung sinabi ni Lacson or inilabas si Lacson dyan na pasabog sa inyo, eto na ang mga resibo. Di ba? Ganon agad, mga kapatid. Hindi yung, pag tinatanong ka, hindi ka sumasagot. Anong klase yan, Senator? Diba? Pero ganun pa man, sige, baka busy ka. Take your time. Basta, ilabas mo, yung mga resibo. Ilabas mo yung mga, yung mga detalye ng mga projects na pinagamitan mo dito sa 500 million na nakuha mo kay Yossi Cabral. Yun lang naman ang hinahanap namin na at least magsimula sa iyo or pangatawanan mo yung panawagan nyo, panawagan ng inyong grupo, panawagan ng inyong simbahan na transparency. Kung ma-explain mo sa amin yan at maipakita mo sa amin o mapatunayan mo sa amin na okay naman yung mga projects, so wala. Diba? Gaya nga nasabi ko sa inyo, mga kapatid, tulad dito kay Sara Duterte, wala namang problema kung magkakaroon ng impeachment. Di ba? Kung naniniwala si Sara na malinis yung kanyang pagkatao, harapin mo ang impeachment at patunayan mo sa amin na lahat ng akusasyon laban sa iyo ay walang katotohanan. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, kahit magtulong-tulong pa, ang mga congressman na yan na tawag nito, humahabol or tumutulig sa kay Sara,
no, sa oras na mapatunayan ni Vice President Sara Duterte, mga kabatid, na walang katotohanan lahat ng mga ibinibintang sa kanya, lahat ng mga congressman na yan, mapapahiya yan. At talagang lalakas pa, mga kabatid, ang suporta ng taong bayan kay Vice President Sara Duterte. Yun lang naman yun eh. No? Patunayan nyo sa amin, no, na kayo'y tapat bilang lingkod bayan. Hindi yung pag tinatanong kayo, hindi kayo sumasagot. Tapos gumagawa pa kayo ng mga hakbang para pigilin yung mga investigasyon laban sa inyo. Oh. Kung malinis kayo, lumabas kayo. Oh, humarap kayo. Hindi yung tago kayo ng tago dyan sa lungga nyo. Diyos ko. At may andun sa Blue Ribbon Report, nakakuha ba ng sapat na pirma si Senator Lacson kaugnay dito? Naku, Jiggy, awa ng Diyos, kulang pa rin. Nasa 7 pa lang ang lagda dyan sa Blue Ribbon Committee report na yan. At ang kailangan ni Senator Ping Lacson ay siyam o mayorya na mga miyembro ng Blue Ribbon Committee para talagang sana ay formal na maibaba yung committee report na yan sa plenaryo, mapagdebatehan at maisubject sa interpellation. Kaya, ini-encourage ni Senator Lacson yung kanya mga kasamahan na pumirma na sa committee report. So niya, ano daw bang ikinatatakot? Partikular niyang in-encourage yung 3 senador na napangalanan dyan sa committee report na mag-undergo sa preliminary investigation. Gaya nila Senator Jesus Codero, Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva. Dahil kung sa Oh. Ba't ayaw yung pumirma? Dapat pumirma kayo, no? Para maisinumitin na itong committee report na ito. Isang patunay lang yan, mga kapatid, no? Isang patunay lang yan kung na itong mga senador na nakaupo ngayon sa ating Senado, no? Especially dito sa mga senador na mga kumakampi kay Sara, isang patunay lang yan, mga kababayan, na meron talaga silang tinatagong mga baho dyan. Ayaw nilang pumirma, mga kabatid, no? Dahil ayaw nilang mag-cross-examine sila. Pag yan, mga kabatid, na ibaba na po, no? At napag-debatehan na, at isasalang na sila sa cross-examination, natatakot sila, mga kababayan, na baka, no, may mga witness pang lulutang laban sa kanila. Ganon lang kasimple yan eh. Ayaw nilang pumirma, mga kabatid, dahil takot silang mabuking. Oh, akala ko ba, Joel, malinis ka? Ba't ayaw mong pumirma ka agad? Ito si Jinggoy. Kala mo, safe ka na, ha? Pumirma ka muna. Oh, para maibaba na yung committee report na yan. Ito si Cheese. Na kung saan, kinasangkapan ni Sara nung nakaraang taon para ma-archive yung impeachment. Bakit ayaw mong pumirma, Senator Cheese? Di ba? Sabi mo, malinis ka. Kung totoong malinis kayo, mga hinayupa kayo, pumirma na kayo, no, dito sa pinapapirmahan ni Senator Ping. Nang magkaalaman na. No, nang magkaalaman na kaagad. Kung ano nga ba yung mga tinatago niyong baho diyan. Oh. Hindi matapos-tapos, mga kabatid, Itong tawag nito, itong committee report na to, dahil sila mismo, mga kabatid, itong mga nagagaling-galingan, no, siguro kasama din si Amy dito. Itong mga naggagaling-galingan niya sa Senado, mayroon din talaga silang tinatagong baho. Kaya hindi matapos-tapos yung committee report na to. Simple lang yan, 'di ba? Kung para talaga sa taong bayan ang interest nyo dyan sa inyong mga posisyon dyan sa Senado, bakit kailangan nyo pang pahirapan, no, ang taong bayan? Bakit ayaw nyo pang pirmahan yung committee report? Nang malaman na ng taong bayan, no, yung totoong pagkatao ninyo. Habang tumatagal, mga kababayan, unti-unti ngayong nabubunyag sa publiko, no, yung pagkatao nitong mga nagagaling-galingan diyang mga senador, mga congressman. Unti-unti silang nabubuking, mga kabatid.
no? Na sila palang lahat, halos silang lahat. No? Talagang pera lang ng kaban ng bayan yung kanilang habol kung kaya't nandyan sila sa kanilang mga posisyon ngayon. Lumiliwanag na, kumbaga, mga kababayan, no? Ang pagkatao nitong mga halal na mga opisyal na ito. Di ba? Oh. Tulad ni Marcoleta. Ayaw mag Hindi, mali pala. Akala mo kung sinong magaling. Akala mo kung sinong malinis. Pero ngayon, may nahuli sa kanyang ebidensya. Sulat kamay ni Cabral. 500 million ang nakubra. Sakaling makakabuo ng sapat na pirma, ma-subject to interpellation, makapagdebate sa plenaryo, then yan yung magiging venue ng mga senador na nabanggit ko, yung 3 senador, para makapagpaliwanag at linisin yung kanilang pangalan. At kung mai-encourage or makukonvince Ang tanong, may malilinis ba talaga sa pangalan nila? Yan lang yan eh. No? May malilinis ba talaga sa mga pangalan nitong mga hinayupak na ito? Kaya nga ayaw nilang pumirma eh. No? Kaya nga ayaw nilang pumirma dahil natatakot sila. Oh. Kasi yung iba dyan, pumirmado na. nila. Si Senator Lacson, gayon din ang mayorya ng mga senador, baka raw ma-strike out yung pangalan nila at matanggal pa sila doon sa mismong committee report. Narito ang bahagi ng pahig ng Senator Ping Lacson. Kung nagpirma lang sila, that's their platform to defend themselves. Ito yung aking depensa. At nanalo sa botohan, halimbawa, or nakonvince ako as chairman, sponsor. Sabi ko, accepted. O di tanggal yung pangalan na sa final, yung sa adopted committee report. Walang ganun eh. So bukas pa rin po kayo and are you encouraging them? Definitely. You're encouraging them, sir. Yeah, gusto natin yung healthy discussion healthy deliberation. Para maliwanagin talaga natin, marinig natin lahat ng sides. Yan muna ang latest. Chigi, balik sa'yo. Yan ang ulat ni Mayan Los Baños. So yun lang mga kabatid. Grabe ano. Akala mo kung sinong malilinis itong mga hinayupak na to. Kung makasahit ng batas eh. Kung makapagsalita ng bend the law eh. May kalahating bilyon din palang nakuha kay Cabral. Ay, nako.